Si Gudo ay isang taunang lalaki na ginugol ang kanyang oras bilang isang miserableng errand boy. Gayunpaman, nang mahulog ang loob niya sa isang babaeng nasa panganib, ninakaw niya ang kapangyarihan ng isang Diyos upang iligtas ito, na naging dahilan upang maging isang napakalakas na kampyon na nagsimulang talunin ang mga makapangyarihang Diyos at basagin ang mga rice cakes ng mga babae. Ang kwentong ito ay nagsisimula sa pagdating ni Gudo sa Italia upang maghatid ng isang tabletang bato sa kaibigan ng kanyang lolo. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa lungsod, kaya nagsimula siyang magtanong sa mga lokal para sa mga direksyon hanggang sa dumating ang isang blonde na babae na nagngangalang Erica at inutusan siyang ibigay ang grimoire. Inisip ni Gudo na siya ay baliw at sinabing ang tabletang bato ay para sa kaibigan ng kanyang lolo, ngunit pinigilan siya ni Erica na umalis at nagsimulang sumigaw tungkol sa kanyang tungkulin bilang isang miyembro ng Copper Black Cross. Bago pa makasagot si Gudo, isang malakas na dagandong ang yumanig sa buong lungsod nang magpakita ang isang baboy ramo na kasing laki ng isang bundok. Matapos sabihin kay Gudo na pumunta sa ligtas na lugar, umalis si Erica at tinawag ang kanyang katulong, si Ariana, na nagmamaneho na parang isang karakter sa Grand Theft Auto na nakagamot ng gamot. Matapos muntik ng madurog ng isang yate, sinabihan ni Erica si Ariana na tumakas habang gumagamit siya ng mahika upang tumalon sa bubong. Habang tumatawag siya ng isang makapangyarihang espada upang labanan ang baboy ramo, natisod si Godo at nabitawan ang tabletang bato, ngunit isang kakaibang lalaki na nagngangalang Veritrana ang pumulot nito. Sinabihan siya ni Gudo na pumunta sa ligtas na lugar, ngunit hindi ito pinansin ni Veritrana at tinanong si Gudo kung bakit siya nasa lungsod. Matapos ipaliwanag ni Gudo ang kanyang layunin na ihatid ang tableta, nagsimulang tumawa si Veritrana at ibinalik ito sa kanya bago tuluyang nawala. Ilang minuto ang lumipas, nakikipaglaban pa rin si Erica sa baboy ramo, ngunit natalo siya nito at inihagis siya mula sa bubong. Mabuti na lang at naabutan siya ni Gudo at pareho nilang pinanood ang pagtawag ng baboy ramo ng buhawi at naglaho. Pagkatapos, sa isang hintuan ng tren, ipinaliwanag ni Erica na ang baboy ramo ay isang ereheng Diyos, tulad ng mga sinaunang Diyos na may iba't ibang kapangyarihan ayon sa kanilang mga personalidad. Gayunpaman, nakikita lamang ng mga ordinaryong tao ang mga Diyos na ito bilang mga natural na sakuna, habang ang mga taong may karanasan sa mahika ay nakikita ang kanilang tunay na anyo at nilalabanan sila. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano siya nagkaroon ng ganitong kalakas na grimoire at hindi man lang alam ang tungkol sa mga Diyos. Muli, ipinaliwanag ni Gudo na siya ay ipinadala lamang upang ihatid ito sa isang taong nagngangalang Zula. Gulat na gulat, sinabi ni Erica na si Zula ang mangkukulam ng sardinya at tinanong kung paano niya ito nakilala, ngunit sinabi ni Gudo na malamang isa siya sa mga kasama ng kanyang lolo. Nang marinig ito, nagpa siya si Erica na sundan siya, na sinasabing ang grimoire ay masyadong malakas para maiwan sa isang walang kwentang baguhan na tulad niya. Kalaunan, dinala sila ni Ariana sa isang ari-arian kung saan sa wakas ay nakilala ni Gudo si Zula, ngunit nagulat siya dahil kamukha niya ang pangarap na babae ng bawat nerd kahit na may kaugnayan siya sa kanyang lolo. Pagkatapos ay inamin ni Zula na ang kanyang permanenteng babe look ay dahil sa kanyang mga kapangyarihan bago tiningnan ang grimoire at sinabing ito ay pagmamayari ng isang matandang Diyos na nagngangalang Prometheus. Matapos ipaalala ni Erica sa kanya ang kapangyarihan nito, sinabi ni Zula na ayaw niya nito at ibinalik ito kay Gudo, na ikinagalit ni Erica dahil hindi niya alam na may mahika pala hanggang ngayon. Pagkalipas ng ilang oras, nilagok ni na Erica at Ariana ang kanilang mga utak gamit ang alak ni Zula. Kaya, tinulungan ni Gudo si Erica sa isa sa mga silid. Gayunpaman, nang subukang iwanan siya nito, sinabihan siya nitong alisin ang kanyang damit, sa pag-aakalang siya si Ariana. Labag sa loob ni Gudo na pumayag at nagpumiglas na pigilan ang kanyang joystick na pumutok habang nakatitig sa kanyang perpektong asset. Pagkatapos ay tinakpan niya ito at sinubukang umalis, ngunit ikinulong siya ni Zula sa loob para makagawa siya ng sesyon kasama si Erica buong gabi. Kinabukasan, inatake ni Erica si Godo at nagpas siyang wakasan ang buhay nito para lang makita ang mga pancake nito. Ngunit biglang ulan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Paglabas nila, isang napakalaking Diyos ang dumaan at hiniling ni Erica na huminto bago niya nakilala na si Milcart pala iyon, ang dating kinatatakutang Diyos ng karagatan. Humanga si Milcart na nakilala niya ito, ngunit pagkatapos ay inatake siya ng ibang Diyos at nagpas siyang lumaban. Dahil dito,
Nagbihis si Erika at sinabing kailangan niya silang pigilan dahil ang kapangyarihan ni Milcart lamang ay sapat na upang sirain ang buong isla. Ilang sandali pa, nasa ibabaw na siya ng kotse habang nagmamaneho si Ariana at nakatitig si Gudo sa grimoire. Naalala ang sinabi ni Zula kagabi tungkol sa kakayahang magnakaw ng grimoire ng kapangyarihan ng isang Diyos. Nang sandaling iyon, nakita nila si Veritrana at napagtanto na siya ang humahamon kay Milcart. Kaya, umalis si Erika upang pigilan sila. Gayunpaman, naalala rin ni Gudo noong ipinaliwanag ni Zula na si Veritrana ay may 10 makapangyarihang pagkakatawang tao na dapat ay magpapawalang bisa sa kanya, ngunit tinatakan niya ang isa sa grimoire upang gawing kawili-wili ang kanyang mga tunggalian. Habang ginagambala ni Erika ang mga Diyos upang magmakaawa sa kanila, inatake siya ni Veritrana, ngunit nagawa ni Gudo na itulak siya palayo bago inalok si Milcart ng isang pakikipagsosyo upang pigilan si Veritrana. Natutuwa si Milcart sa kanyang katapangan, kaya sumang-ayon siya at lumikha ng isang hadlang upang protektahan sila, ngunit tinusok ito ni Veritrana gamit ang isang gintong espada, na may kakayahang hiwain ang dibinidad. Dahil dito, sinabihan ni Gudo si Erika na tumakbo upang magamit niya ang grimoire. Kaya, hinalikan niya ito sa pisngi at hinanggad ang swerte. Pagkatapos, pinakawalan ni Gudo ang huling incarnation upang pigilan si Veritrana, ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa kanya. Gayunpaman, isiniwalat ni Gudo na ginagamit niya talaga ang kakayahan ng grimoire na nakawin ang gintong espada, ngunit nang tanungin niya si Erika para sa susunod na hakbang, hinalikan siya nito. Sa sumunod na sandali, isang gininto ang liwanag ang bumalot sa kanila, at napapaligiran si Veritrana ng daan-daang gininto ang espada habang ang isa ay tumatagos sa kanyang puso. Kinabukasan sa panaginip ni Gudo, isang babae na nagngangalang Pandora ang nagsalita tungkol sa black art na iniwan nila ni Epimetheus at isang kakaibang kapanganakan sa pagitan ng isang wall at isang mangkukulam. Sinabi niya kay Gudo na siya ay muling isisilang bilang isang slayer ng Diyos na kilala bilang isang champion. Pagkatapos nito, nagising si Gudo at nakita si Erika na nakasuot ng kanyang birthday suit sa kanyang kama na parang siya ang may-ari ng lugar. Nang casual na hilingin ni Erika na dalhan siya ng cappuccino, sinabihan lang siya ni Gudo na magbihis muna at itago ang kanyang mga lata ng aset. Doon sa sala, pinagsama-sama ng kanyang kapatid na si Shizuoka ang kwentong ipinaliwanag ni Gudo habang inihahanda ni Ariana ang pagkain. Ibinahagi ni Erika ang kanyang mga karanasang puno ng kwento kay Gudo, na nagpaisip kay Shizuoka kung anong kakaibang relasyon ang mayroon sila. Hindi sinasadyang napatingin si Gudo sa mga nakalantad na asset ni Erika, pagkatapos ay mabilis na umiwas ng tingin bago pa man mas lalong mapasama sa gulo. Pagkatapos ay kinaladkad ni Shizuoka si Gudo palayo para sa isang pribadong pag-uusap dahil ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng seryosong paliwanag. Kalaunan sa paaralan, ikinwento sa kanya ng kaibigan ni Gudo ang tungkol sa isang bagong transfer student na galing sa Italy. Pumikit si Gudo at naalala ang sandaling natalo niya si Veritrana. Noon, pinuri ni Veritrana si Gudo at sinabihan siyang manatiling buhay hanggang sa muli silang magkita. Habang nagtataka kung bakit pumunta si Erika sa Japan, biglang nakita siya ni Gudo na pumasok sa silid at nagpakilala. Ipinahayag ni Erika na ipinangako na niya ang kanyang kinabukasan kay Gudo, pagkatapos ay gumamit ng mahika upang mapakilos ang isang babaeng malapit sa kanya upang tuluyan niyang masakop ang kanyang upuan at maupo sa tabi niya. Agad na tumalikod sa kanya ang mga lalaking kaklase ni Gudo dahil sa inggit. At pinalala pa ni Erika ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi na sila ni Gudo ay magkasama sa kama sa gabi. Para maiwasan ang pag-ugong ng silid-aralan, sinunggaban ni Gudo si Erika at tumakbo palabas, ngunit aksidenteng nahawakan niya ang mga kamay ni Yuri. Sa ibang lugar, isang babae na nagngangalang Liliana ang nagulat sa isang mapang uyam na nagngangalang Duke Vuban tungkol sa pagdating ng bagong kampiyan. Habang hinahawakan ng isang sawi na katulong ang mukha ni Liliana, binalaan siya ni Vuban na huwag itong bigin. Samantala, ipinaliwanag ni Gudo kay Yuri na ang kwento ni Erika ay ganap na kasinungalingan. Yumuko si Yuri at nagmakaawa sa kanya na parusahan siya dahil ang kanyang mga setting ng katapatan ay palaging natigil sa pinakamataas. Di nagtagal, isang lalaking nagngangalang Amakaso ang dumating at nagpakilala kasama ang kanyang organisasyon sa Japan. Sa dambana, ipinaliwanag ni Amakaso na gusto niyang bumuo ng koneksyon kay Gudo.
Pagkatapos ay hiniling ni Gudo kay Yuri na itigil ang pagtawag sa kanya ng hari at gamitin na lang ang kanyang pangalan dahil ang pagtrato sa kanya bilang isang maalamat na pinuno ay nagiging sobra na para sa isang normal na lalaki na may pasok pa bukas. Pagkatapos ay naghanda si Amakaso na sabihin kay Gudo ang higit patungkol kay Erika. Pag-uwi ni Gudo, pinagalitan siya ni Shizuoka matapos marinig ang mga chismis tungkol sa kanya at kay Erika na masyadong malapit. Sa palagay niya ay inatake ni Gudo si Yuri dahil sa mga chismis na iyon, na lalong nagpagulo sa buong sitwasyon para sa kanya. Habang nagpapahinga, naalala ni Gudo ang babala ni Amakaso tungkol kay Erika at kung paano niya ginagamit ang kanyang alindog upang makuha ang gusto niya mula sa mga lalaki. Ipinaliwanag din ni Amakaso na sinusubukan ng Copper Black Cross na kunin si Gudo sa kanilang organisasyon dahil ang tila pagiging isang slayer ng Diyos ay may kaakibat ding mga taong nagtatangkang angkinan siya bilang isang pambihirang koleksyon. Kalaunan, natagpuan muli ni Gudo si Erika na nakahiga sa tabi niya at agad itong sinabihan na umalis. Hiniling niya kay Erika na maging tapat tungkol sa kanyang nararamdaman sa halip na makipaglaro sa kanya. Bilang tugon, dinala ni Erika si Gudo pabalik sa Italia dahil tila hindi normal na pag-uusap ang paraan niya sa paghawak ng mga bagay-bagay. Sa Italia, iniwan ni Ariana si Gudo ng mag-isa para magpatakbo ng isang utusan. Bigla, isang babae na nagngangalang Athena ang nagpakita sa likuran niya at isiniwalat na hinahanap niya ang snake. Ayaw siyang labanan ni Gudo, kaya umalis si Athena matapos ipadala ang kanyang mga kwago upang atakihin siya. Di nagtagal, dumating si Erika kasama ang mga miyembro ng samahan ng mga salamangkero sa Italia. Binunot niya ang kanyang espada at naghanda na labanan si Gudo. Ipinaliwanag ni Erika na ang tunggalian ay isang pagsubok lamang upang makita kung gaano nakalakas si Gudo. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang leon na bakal at ipinadala ito sa kanya. Ginamit ni Gudo ang kapangyarihan ng toro upang itapon ang leon, pagkatapos ay ginamit ang kakayahang ibong upang maiwasan ang susunod nitong pag-atake. Nang gamitin ni Erika ang mga salitang may kapangyarihan ng Godka, gumanti si Gudo sa pamamagitan ng pagtawag sa baboy ramo at pagpapadala nito diretso sa kanya. Sumugod ang baboy ramo sa Coliseum na parang wala itong pakialam sa pinsala sa ari-arian. Pagkatapos ay hinarap ni Gudo si Erika at tinutukan ito, sa wakas ay nakapasa sa pagsubok na inihanda niya para sa kanya. Pinalakpakan ng mga salamangkero ang tagumpay ni Gudo at tinanggap siya bilang bagong kampyon. Nang tanungin ni Gudo si Erika tungkol sa kanyang tunay na nararamdaman, inamin niya na tunay niya itong mahal dahil pinili niya, hindi dahil sa isang plano. Pagkatapos ay nilikha niya ang medalyang Gorgonian at ipinakita ito sa kanya. Samantala, palihim na pinapanood ng isang kwago sina Gudo at Erika habang pinagmamasdan ni Liliana ang lahat mula sa malapit. Ngunit habang hawak ni Erika ang metal, walang ideya si Gudo na ang kapalaran ng buong mundo ay nakasalalay sa nakakatawang piraso ng magarbong inukit na bato. Kinabukasan, tahimik na umupo si Yuri at sinuklay ang kanyang buhok hanggang sa mabali ang kanyang sukli na parang piko sa Minecraft. Lumabas siya, pagkatapos ay dumating si Amakaso na parang isang ninja na nakabalat kayo at binati siya. Tinanong niya ito kung ano ang nangyayari, at sinabi niya sa kanya na isang walang kapantay na sakuna ang malapit ng mangyari, tulad ng ikalimang dakilang digmaang ninja. Kinumpirma niya na ito ay isang insidente na kinasasangkutan ni Gudo at agad na nag-aalala si Yuri. Kalaunan, magkasama silang naglakad papunta sa paaralan at sinabi sa kanya ni Yuri na hindi niya kailanman maiisip na mangyayari ang isang bagay na tulad nito. Sinabi sa kanya ni Amakaso na ito mismo ang dahilan kung bakit siya pumunta upang humingi ng tulong sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya kailanman maniniwala na gugustuhin ni Gudo na maging bahagi ng anumang bagay na tulad nito, at sinabi ni Amakaso na iyon ang dahilan kung bakit niya nais na tulungan siya nitong kumpirmahin ito. Kalaunan ay lumapit sila kay Gudo, na nakakapit kay Erika sa braso niya na parang bagong kasal, at si Yuri, syempre, ay talagang nagseselos. Samantala, sa isang napakataas na gusali, nakatayo si Athena ng may pangamba, nagmamakaawa sa kapangyarihan ng sinaunang ahas upang mahanap ang Gorgonian. Sa paaralan, pumasok si Erika sa klase at agad na naging pangunahing babae dahil sa mga lalaki at babae na nakapalibot sa kanya na parang isang gold giveaway. Dumiretso siya kay Gudo at umupo sa tabi niya, at hindi makapaniwala ang klase na ang isang taong tulad ni Erika ay talagang piniling umupo sa tabi ni Gudo.
Bigla siyang naging numero unong kaaway dahil lamang sa pag-iral, at nagsimula siyang mag-alala na baka pagsalitaan ng masama ng mga tao si Erika dahil sa kanya. Ngunit binaliwala niya ito dahil wala siyang pakialam sa iniisip ng sinuman. Maya-maya, lumabas si Gudo ng silid-aralan at tahimik na lumapit si Yuri sa kanya, tinanong kung maaari silang mag-usap ng pribado. Pumayag siya at dinala siya nito sa rooftop. Nang sila na lang dalawa, diretsyong tinanong ni Yuri kung may dala siyang banal na bagay mula sa Italia. Noong una ay sinubukan ni Gudo na magpanggap na walang alam, ngunit mabilis na naging malinaw na wala talaga siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan niya. Inilarawan ito ni Yuri bilang isang stone disc, at biglang napagtanto ni Gudo na ang Reg Along ibinigay sa kanya ni Erika ay ang eksaktong bagay na iyon, at may dala-dala siyang potensyal na world-ending item sa kanyang bulsa na parang barya. Nadismaya si Yuri sa kung gaano siya kawalang ingat at pinagsabihan siya dahil sa pag-arte ng hindi nag-iisip. Ipinaalala niya sa kanya na isa siyang kampiyon or demonyong hari, kaya kahit ang maliliit na pagkakamali ay maaaring mauwi sa malalaking sakuna. Kalaunan, habang nasa dambana, ipinaliwanag ni Yuri na ang bagay na iyon ay tinatawag na Gorgonian, isang stone disc na konektado sa sinaunang Medusa. Ayon sa isang lumang propesya na ginawa ni Prinsesa Alice, bago umakyat sa langit, kapag nabawi na ni Athena ang Gorgonian, babalik siya sa kanyang tunay na anyo at tatakpan ang buong mundo ng walang katapusang kadiliman. Tinanong ni Gudo kung bakit hindi nila basta-basta sirain ang bagay na iyon, ngunit ipinaliwanag ni Yuri na ang kapangyarihan nito ay napakalakas, kaya ang pagtataka nito ang tanging tunay nilang pagpipilian. Sa sandaling iyon, isiniwalat ni Erika na nakikinig siya sa buong panahon. Hindi siya nagulat sa propesya at naniniwala na nagsimula na ito. Sa halip na subukang pigilan si Athena sa pagbawi ng kanyang kapangyarihan, naisip niya na dapat silang magdesisyon kung kailan at saan magaganap ang laban, na parang Tekken ito. Naniniwala rin siya na si Gudo lamang ang makakapigil kay Athena. Hiniling ni Erika kay Yuri na gamitin ang kanyang clairvoyance upang mahanap ang pinagmumulan ng propesya at natuklasan ni Yuri na si Athena mismo ang nasa likod ng lahat at nakarating na siya sa Japan. Dahil doon, lahat ay may kanya-kanyang trabaho. Susubukan ni Yuri na tatakan ang Gorgonian habang sina Gudo at Erika ay lalabas upang harapin si Athena. Habang papunta sila sa tuktok ng isang gusali, biglang nagbago ang buong paligid at nagpakita si Athena sa harap nila na parang hinihintay niya ang cutscene na ito. Hiniling ni Athena ang Gorgonian, ngunit nang malaman niyang wala talaga ito sa kanila, umatake siya ng walang pag-aaksaya ng oras. Pinaga niya ni Erika ang kanyang mahika at ginamit ang kanyang espada upang harangan ang unang atake ni Athena. Gumagana ito ng mga 5 segundo bago siya nakulong ni Athena sa loob ng isang mahiwagang harang habang pinindot niya ang pause. Pagkatapos ay humarap si Athena kay Gudo, hinawakan ito, at hinalikan. Naubos ng halik ang kanyang puwersa ng buhay at bumagsak si Gudo sa lupa na parang isang sako ng patatas. Habang wala siyang malay, naghanda siya para tapusin siya, ngunit nalagpasan ni Erika ang banal na proteksyon bago pa ito magawa ni Athena. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika upang gawing sibat ang kanyang espada. Samantala, nalaman ni Liliana na sina Athena at Erika ay nasa gitna ng laban. Patuloy na inaatake ni Erika si Athena at nagawa pa niyang masugatan ang kanyang braso, ngunit agad itong pinagaling ng Diyosa na parang isang maliit na kagat lamang ng lamok. Umatake muli si Erika at matapos malampasan si Athena, inihagis niya ang kanyang sibat ng diretsyo sa kanya. Madaling nabali ni Athena ang sibat, ngunit iyon mismo ang inaasahan ni Erika dahil ginamit niya ito upang ikulong si Athena. Habang natrap si Athena, sinunggaban ni Erika si Gudo at mabilis na nakatakas ang dalawa bago pa sila mapigilan ng Diyosa. Sa ibang lugar, hinarap ni Liliana si Yuri upang kunin ang Gorgonian, ngunit nalaman niya na plano ni Yuri na aisil ang banal na bagay sa isang Diyos. Pagkatapos, nang malapit ng sakupin ito ni Liliana ng sapilitan, biglang sumulpat si Amakaso at binihag siya habang tumatakas kasama si Yuri. Samantala, matapos manatiling walang malay sa loob ng 2 oras, sa wakas ay nagising si Gudo sa kandanggan mismo ni Erika. Dahil sa kagustuhang makaisip ng paraan para talunin si Athena, hiniling niya kay Erika na sabihin sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol sa Diyosa. Dahil maraming alam si Erika tungkol kay Athena, sinimulan niyang ipaliwanag ang kanyang kasaysayan, kabilang ang kanyang koneksyon kay Medusa.
Bago pa matapos ipaliwanag ni Erika ang lahat, napansin nila ang unti-unting pagkalat ng kadiliman sa buong lungsod. Lumalabas na hinahanap pa rin ni Athena ang Gorgonian, at tila handa siyang gawing isang higanteng blackout ang buong lugar hanggang sa matagpuan niya ito. Nang gabing iyon, nilamon ng kadiliman ang buong lungsod habang pinapahinto ni Athena ang paggana ng kuryente. Sina Yuri at Amakaso ang nagmamaneho at habang nasa daan, itinuro ni Amakaso na ang Propacia ay nagkakatoto na dahil tuluyan nang nawala ang mga bituin sa langit. Sinabi niya na kailangan nilang iwanan ang sasakyan at magpatuloy sa paglalakad dahil hindi na opsyon ang daan sa unahan. Samantala, sina Gudo at Erika ay patungo rin sa kinaroroonan ni Yuri upang pigilan si Athena bago pa man siya makabawi ng lakas. Habang nagmamaneho sila sa lungsod, napansin ni Gudo ang mga kwago ni Athena na lumilipad na sa paligid nila, ibig sabihin ay nauna na silang natagpuan ng Diyosa. Pinili ni Erika ang napakakombenyenteng sandaling iyon bilang perpektong oras upang subukang makakuha ng isa pang halik mula kay Gudo, ngunit napansin niya ang driver, si Ariana, na pinapanood sila sa pamamagitan ng rearview mirror na parang paparazzi, na nagpapahirap sa lahat. Pagkatapos ay dumating si Yuri sa isang templo sa tabi ng isang lawa at tinawagan si Gudo, sinabi sa kanya na naghahanda na siyang gawin ang ritual upang aisil ang Gorgonian. Ipinadala niya sa kanya ang kanyang lokasyon para malaman niya kung saan pupunta. Sinabi ni Gudo kay Yuri na kung may mangyaring mali, kailangan lang niyang tawagin ang pangalan nito at isipin ito hanggat maaari. At nangako siyang hihinto siya na parang agarang transmisyon. Pagkatapos ng tawag, tinanong ni Amakaso si Yuri kung iniisip ba niya ang pagpili kay Gudo bilang kanyang kapareha, at inamin niya na oo. Pagkatapos nito, umalis si Amakaso upang maghanap ng makakatulong sa ritual habang sina Gudo at Erika ay tumutungo patungo sa kinaroroonan ni Yuri. Habang papalapit sila, nakita nila ang kidlat na tumama sa lugar ng ritual, at biglang natagpuan ni Yuri ang kanyang sarili na nakaharap kay Athena. Gumawa siya ng isang mahiwagang harang upang pigilan si Athena sa pagkuha ng Gorgonian, ngunit winasak ito ni Athena na parang murang salamin, na nagmukhang pinagdikit ang harang gamit ang tape. Nang aatakihin na sana ni Athena si Yuri, sumugod si Liliana at iniligtas siya. Muling umatake si Athena, at sinubukan itong harangan ni Liliana, ngunit ang atake ay napakalakas kaya't pareho silang natamba ni Yuri. Binitawan ni Yuri ang Gorgonian at agad itong hinawakan ni Athena, pagkatapos ay sinimulang higupin ang kapangyarihan ng Gorgonian at isang nakakatakot na aura ang kumalat sa paligid niya habang bumabalik siya sa kanyang tunay na sinaunang anyo. Nagbago siya bilang ang madilim na Diyosa na siyang dapat sanay maging siya at ipinahayag na ngayon ay tunay na baliw na siya at wawakasan niya silang lahat. Naalala ni Yuri ang sinabi sa kanya ni Gudo at sa lahat ng natitirang lakas niya. Naisip niya ito at tinawag ang pangalan nito tulad ng ginawa ni Sakura kay Naruto sa Paint Arc. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, biglang nagpakita si Gudo sa tamang tiyempo at nasalo si Yuri bago pa man ito bumagsak sa lupa. Napansin ni Erika si Liliana na nakatayo sa rooftop, kaya nagpasalamat siya rito sa pagprotekta kay Yuri at umalis si Liliana. Nang makaalis na ang lahat, sa wakas ay nagharap sina Gudo at Athena. Ngayong bumalik na si Athena sa kanyang tunay na anyo, sinabi niya kay Gudo na masyadong mahina ito para kalabanan siya. Hindi iyon pinansin ni Gudo at napagtanto niyang isinumpa ni Athena si Yuri gamit ang hangin ng kasawian. Nagpasya siyang iligtas muna siya, kaya tinawag niya ang kanyang gininto ang espada at inalis ang sumpa sa kanyang katawan. Nang umatake si Athena, agad itong hinaranggan ni Gudo at sinabihan si Erika na protektahan si Yuri habang siya mismo ang humaharap sa Diyosa. Nagsimula ang laban at sinimulan ni Gudo na ipatawag ang mga gintong espada gamit ang kaalamang natutunan niya tungkol sa totoong kasaysayan at mitolohiya ni Athena. Tinawag ni Athena ang kanyang mga higanteng ahas, ngunit isa-isa itong pinutol ni Gudo gamit ang isang gintong espada, na lalong nagpahina sa kanya. Pinaslang pa niya ang ahas na may dalang ulo ni Athena, na nangangahulugang palm sa gumagapang na sakayan. Lumipat si Athena sa pakikipaglaban gamit ang pana at mga palaso, ngunit hinaranggan ni Gudo ang bawat pag-atake. Pagkatapos ay sinubukan niyang gawing bato ito, ngunit nabigo ito. Kaya, patuloy na sumulong si Gudo at muling umatake. Hinaranggan ni Athena gamit ang kanyang sibat habang nagtatago sa loob ng isang harang ng banal na proteksyon.
Patuloy na humahampas si Gudo hanggang sa tuluyang masira ang haminang harang at ang labanan ay lumipat sa mundo ng gintong espada kung saan patuloy na umatake ang dalawa. Samantala, pinanood ni na Erika at Yuri ang lahat mula sa malayo, at tinanong ni Yuri kung kailangan ba talagang tumulong si Erika kay Gudo. Sumagot si Erika ng oo, at idinagdag na mas malakas si Yuri kaysa sa inaasahan niya at kaya niyang manatili ng mag-isa. Dahil doon, nagmamadaling sumama si Erika sa laban. Sa panahon ng labanan, napagtanto ni Gudo na alam na ni Athena ang tungkol sa kanyang pinakamalakas na awtoridad, ang White Stallion. Ang kapangyarihang iyon ay kayang ipatawag ang araw at sunugin ang lahat ng kadiliman. Ngunit kung makakaligtas si Athena, tapos na ang laban. Kahit alam ang panganib, nagpasya siyang gamitin ito dahil wala na siyang mas magandang pagpipilian. Inihanda ni Athena ang sarili upang kontrahin ang atake, iniisip na nalaman na niya ang plano ni Gudo. Pagkatapos ay bigla niyang napagtanto na siya ay naakit. Inabot ni Gudo at sinalo ang sibat ni Erika matapos niya itong palihim na ihagis patungo sa kanya mula sa isang nakatagong posisyon. Biglang hindi makagalaw si Athena, na iniwan siyang ganap na hindi makaiwas. Pagkatapos ay itinapon ni Gudo ang sibat gamit ang lahat ng kanyang hawak, at tumagos ito kay Athena. Matapos matalo, bumalik si Athena sa kanyang tunay na anyo at bumagsak sa lupa. Inaasahan niyang tatapusin siya ni Gudo, ngunit sa halip, sinabihan siya nitong umalis at tumakas ng mabilis hanggat maaari. Tinanong ni Athena kung bakit niya siya pinatawad, at sinabi lang ni Gudo na ligtas na ang mga tao ngayon, at iyon lang ang mahalaga sa kanya. Dahil doon, tahimik na umalis si Athena. Galit na galit si Erika sa desisyon ni Gudo. Binuo niya ang buong pangwakas na plano upang makapagpainit siya ng isa pang Diyos at makakuha ng bagong awtoridad, ngunit sinayang niya ang pagkakataon. Natamba si Gudo dahil sa pagod at tinanong ni Erika kung bakit niya hinayaan si Athena na makatakas, ngunit ang sagot ni Gudo ay pareho lang ng dati. Pagkatapos ng lahat, nagpasalamat si Yuri kay Gudo sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ang labanan ay lumikha ng isang malaking lawa sa gitna ng lungsod, at ipinaliwanag ni Yuri ang lahat kay Amakaso. Kinabukasan, iniulat na ng balita na isang napakalaking lawa ang misteryosong nagpakita magdamag. Pagbalik sa bahay ni Gudo, siya at ang kanyang kapatid na si Shizuoka ay nanunood ng telebisyon nang biglang sumulpat si Erika, dala si Yuri. Nahuli si Gudo nang walang kamalay-malay at agad na kumapit si Erika sa kanya habang si Yuri ay nagseselos at sinimulan siyang hilahin palapit sa kanyang sarili na parang pinyata na sinusubukan nilang punutin. Tuluyan ang nawala sa sarili si Shizuoka at pinagalitan si Gudo dahil kahit papaano ay nagkaroon ng dalawang kasintahan sa harap niya. Desperadong sinubukan ni Gudo na magpaliwanag, ngunit hindi bumitaw sina Erika at Yuri, naiwan siyang nakaipit sa gitna habang patuloy na sinisigawan siya ni Shizuoka. Maagang-maaga ng umagang iyon, sinubukan ni Gudo na gisingin si Erika, ngunit tumanggi siyang umalis sa kama. Nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata, suot na naman niya ang kanyang birthday suit, dahilan para agad na tumalikod si Gudo bago pa man mag-black screen ang utak niya. Hiniling niya sa kanya na magbihis, ngunit hiniling niya sa kanya na tulungan siyang magbihis at nagbanta pa na maglakad papunta sa paaralan ng ganoon kung tatanggi siya. Alam niyang baliw na baliw ito para gawin talaga, kaya sumuko na siya at kinuha ang plot cover, na alang-inang tinulungan siyang isuot ito bago tumulong sa iba pa niyang damit. Samantala, nagising si Yuri mula sa isang bangungot tungkol kina Liliana at Buban. Ang panaginip ay parang isang masamang senyales dahil parang pamilyar sa kanya ang mukha ni Buban. Habang nagluluto ng pagkain para kay Gudo, patuloy niyang iniisip kung ano ang maaaring kahulugan ng panaginip. Nang sandaling iyon, pumasok si Hikari sa kusina, ninakaw ang ilang egg roll ni Yuri, at agad siyang tinutokso dahil sa pagluluto niya para sa kanyang kasintahan. Mabilis itong itinanggi ni Yuri, ngunit bumulong si Hikari na dapat na niya itong halikan. Nahiya si Yuri kaya't sinigawan na lang siya nito. Sinabi ni Hikari na kung talagang gusto ni Yuri na makuha ang loob ni Gudo, dapat siyang dalhan niya ng tanghalian, na sinasabing ang mga babae ay may 70% na success rate kung masarap ang pagkain. Nagtiwala sa mga estadistika na tiyak na nagmula sa kung saan, naisip ni Yuri na gumagana ito at kalaunan ay tumungo sa paaralan na may dalang malaking lunchbox, na nagpasya na kahit papaano ay pasalamatan niya ito sa pagiging bayani niya. Sa paaralan, pumasok si Yuri at nakita si Erika na nakaupo sa kandanggan ni Gudo.
Ang panunukso ni Erika ay lalong nagpapalala sa hindi pagkakaunawaan, at lahat ng nasa malapit ay agad na nagsimulang tumitig sa kanila na parang buhay na buhay sila sa soap opera. Hayagan na inamin ni Erika na hinalikan niya si Gudo at umakto na parang normal lang iyon. Kaya, nagalit si Yuri at sinabi sa kanila na hindi nila dapat ginagawa ang mga bagay na tulad nito sa paaralan. Tinanong din niya kung dapat bang umupo si Erika doon. Sumagot si Erika na siya at si Gudo ay napakalapit bago nagtanong kung nagseselos si Yuri. Agad na nagtitigan ang dalawa at kahit papaano ay lumamig ang silid nang walang ginagawa ang air conditioner. Kalaunan habang nagpa-practice ng baseball, hinangaan ni Erika ang lahat sa pamamagitan ng paghahagis ng napakabilis na mga pitch. Sinabi ni Gudo kay Yuri na dati rin siyang naglalaro ng baseball, ngunit tumigil dahil mahina siya rito at patuloy siyang sinisigawan ng lahat. Napansin ni Erika na nag-uusap sina Gudo at Yuri at agad na nagselos. Sinimulan niyang hamanin si Yuri gamit ang maliliit na pang-iinsulto bago niya ito hamanin sa isang baseball match. Matapos marinig na hindi pa nakapaglaro ng baseball si Yuri, pinasigla ni Erika ang kanyang diwa sa World Cup at idineklara na ang Italy laban sa Japan. Dahil biglang nasangkot ang pagmamalaki ng bansa, hindi na umatras si Yuri. Kahit gaano pa kalakas ang pagtatangka ni Gudo na pakalmeyan ang sitwasyon, si Erika ang pwesto bilang pitcher habang si Yuri naman ang humahampas. Dahil hindi pa nakapaglaro si Yuri noon, hindi niya makita ang ball ang lumilipad papunta sa kanya. Sinabihan siya ni Gudo na magtiwala sa kanya at mag-swing ng malakas hanggat maaari kapag dumating ang susunod na pitch. Naghagis si Erika ng isa pang strike, dahilan para agad na mawalan ng tiwala si Yuri. Hinikayat siya ni Gudo at nangako na ang susunod ay magiging hit. Pumayag si Erika na dahan-daang ihagis ang susunod na pitch. Pagkatapos ay nag-swing si Yuri gamit ang lahat ng mayroon siya at inakala niyang sa wakas ay naka-home run na siya. Ngunit sa kasamaang palad, tatakbo pa uwi si Gudo ng gutom dahil sinira niya ang kanyang bola-bola. Tiningnan ni Yuri ang sirang bola-bola kay Gudo at agad na umiyak. Sa ibang lugar, iniimbestigahan ni Liliana ang malaking crater na naiwan ng labanan ni Gudo kay Athena. Sinusuri rin ito ni Ama kaso, ngunit nang mapansin siya ni Liliana, tahimik siyang umalis bago pa man maging papeles ang usapan. Kalaunan, magkasamang naupo ang tatlo para sa tanghalian, at ibinahagi ni Yuri ang kanyang pagkain kay Gudo at kay Erika, sinabihan silang maaari na nila itong kainin. Sinubukan ni Erika ang ilan at agad na napansin kung gaano ito kasarap, tinanong kung si Yuri mismo ang gumawa nito. Sabi ni Yuri, oo, at pinuri ni Gudo ang kanyang pagluluto. Sinabi ni Erika na parang nakabighani na si Yuri kay Gudo gamit ang lutong bahay na pagkain dahil tila ang pagkain ang pinakamabilis na daan patungo sa puso ng isang lalaki ngayon. Pagkatapos ay tinanong niya kung may cellphone si Yuri, ngunit inamin ni Yuri na wala siyang cellphone. Ipinaliwanag ni Erika na kailangan niya ng isa para makontak nila siya pagdating ng panahon at tinanong kung ano ang gagawin niya kung may mangyari at walang makakausap sa kanya. Matapos makumbinsi, pumayag si Yuri na isipin ang pagbili ng isa. Biglang tinanong ni Erika kung gusto ni Yuri si Gudo, na ikinagulat niya. Nahiya si Yuri at mabilis na umalis, na hindi sinasadyang nagbigay kay Erika ng perpektong pagkakataon na alisin ang kompetisyon. Matapos siyang paalisin, sinabi ni Erika kay Gudo na dapat niyang gawin kanya si Yuri dahil kapaki-pakinabang ang mga kakayahan nito, ngunit binalaan din niya itong huwag ng mangolekta ng mga babae. Tila, kahit si Erika ay alam na unti-unting bumubuo si Gudo ng isang harem na parang binubuksan niya ang mga karakter sa isang laro. Kalaunan, isinama ni Gudo si Yuri sa pamimili ng cellphone. Nakahanap ang dalawa ng isa na pareho nilang gusto, at nakakagulat na natuwa si Yuri matapos itong gamitin, umakto na parang na-unlock niya ang isang maalamat na bagay sa halip na bumili ng isang normal na telepono. Ibinigay niya kay Gudo ang kanyang numero ng telepono at nagpasalamat sa pagtulong sa kanya. Naisip ni Gudo na medyo nababaliw siya dahil sa pagiging masaya sa isang simpleng bagay. Pagkatapos ay umalis si Yuri. Pag-uwi ni Gudo, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Sa una, inakala niyang si Yuri ang tumatawag sa kanya, ngunit mabilis niyang napagtanto na ibang tao pala ito. Ang tumatawag ay si Donnie pala, isa pang kampyon tulad ni Gudo. Pinag-usapan ni Donnie ang kanilang magiging laban at binanggit si Vuban, isiniwalat na si Vuban ay kasalukuyang nasa Japan.
Sinabi niya na gusto niyang labanan ni Gudo si Vuban dahil ang pagiging mas malakas bago ang kanilang sariling laban ay magiging mas kawili-wili. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagpa siya si Gudo na tawagan si Erika. Ngunit napagtanto niya na maaaring nasa panganib si Yuri. Samantala, habang naliligo si Yuri, narinig niya ang pagtunog ng kanyang telepono. Gayunpaman, sa halip na makahanap ng isang normal na tawag, nagulat siya nang biglang nagpakita si Liliana sa harap niya. Ipinaliwanag ni Liliana na inutusan siya ng kanyang Diyos na kunin si Yuri, patulugin siya, at dukutin siya. Nang magising si Yuri, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang silid kasama si Vuban na nakaupo sa malapit. Nabigla siya dahil nakita na niya ito dati sa kanyang panaginip, na siyang pinakamasamang posibleng preview. Nagpasalamat si Vuban kay Liliana sa pagdadala kay Yuri sa kanya at isiniwalat na plano nitong gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sariling mga layunin. Nang malaman ni Yuri na gusto niyang ipatawag ang ibang Diyos, agad siyang tumutol, ngunit hindi siya pinansin ni Vuban at tinawag ang kanyang mga sawi na lingkod, ang mga taong pinaslang niya, bago sila ginawang mga disipulo niya at pinilit silang maglingkod sa kanya magpakailanman. Samantala, nalaman ni na Erika at Gudo na si Yuri ay dinukot. Hinala ni Amakaso na si Vuban ang nasa likod nito at ipinaliwanag na maaaring may kaugnayan ito sa isang insidenteng kinasangkutan ni Yuri 4 na taon na ang nakalilipas. Sa isang flashback, nakasuot si Yuri ng isang punit-punit na damit at nahihirapang itali ito ng maayos hanggang sa lumapit si Liliana at tahimik na tinulungan siyang itali ito ng tama. Nang sandaling iyon, pumasok si Vuban, dahilan para mabaling ang atensyon ng lahat sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, nakatayo muli sina Yuri at Liliana sa harap ni Vuban. Samantala, nakipag-ugnayan si Amakaso kina Gudo at Erika, ipinaliwanag ang sitwasyon, at humingi ng tulong sa pagsadyap kay Yuri dahil tanging isang kampiyan lamang ang may tunay na pagkakataon laban sa ibang kampiyan. Agad na sumang-ayon si Gudo na parang isang kasunduan sa kalye habang si Erika ay tutol sa ideya noong una ngunit sa huli ay iginiit pa rin na sumama sa kanya. Inamin niya na nagseselos siya na mas nag-aalala si Gudo kay Yuri kaysa sa kanyang malalaking asset. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Gudo na kaibigan nila si Yuri, kaya hindi kailanman magiging opsyon ang pag-iwan sa kanya. Pagbalik sa mansyon ni Vuban, inutusan ni Vuban si Yuri na tumawag ng isang Diyos at guluhin ang buong bansa, ngunit tumanggi si Yuri dahil ang pagprotekta sa bansa ang literal na description ng kanyang trabaho. Tinanong ni Vuban kung ano ang plano niyang gawin, at ipinahayag ni Yuri na mas gugustuhin niyang magpasawi kaysa sumunod sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Vuban na halos hindi magiging abala sa paligid niya ang pagpapasikat sa kanyang mga nasawi na lingkod. Ipinaliwanag niya na maaari ring sumama si Yuri sa kanila, pagkatapos ay sinimulang gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang suriin kung ang Diyos na kanyang konektado ay may iba pang kapaki-pakinabang na kakayahan. Sa sandaling masulyapan ito ni Yuri, nagulat siya dahil isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang Diyos ang nakatayo sa likod nito. Napagtanto niya na nakuha ni Vuban ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkatalo kay Osiris, ang Diyos ng lupain ng mga sawi. Matapos malaman iyon, naunawaan ni Yuri na ang paglaban sa kanya ay kasing makatotohanan ng pagsuntok sa isang bagyo. Samantala, mabilis na nalaman ni Gudo at Erika kung nasaan si Yuri dahil palihim na binabantayan ni Erika si Liliana sa buong panahong ito. Pagdating sa mansyon ni Vuban, tumuloy ang dalawa sa loob para lamang agad na inatake ng mga sawi na lingkod ni Vuban. Napansin ni Vuban ang mga nanghihimasok at inutusan ang kanyang mga tagasunod na dalhin sila sa kanya. Sina Gudo at Erika ay lumalaban sa walang katapusang alon ng mga undead, habang si Erika naman ang gumagawa ng mabibigat na gawain gamit ang kanyang mahika at espada para tapusin sila isa-isa na parang mga nakakainis na engkwentro lamang. Sa susunod na palapag, nakasalubong nila ang isang sinaunang mangkukulam na tumawag ng isang napakalaking golem na nagngangalang Emath. Tinanong ni Gudo kung anong uri ng halimaw ito, at ipinaliwanag ni Erika na ito ay isang gawang alipin. Tinanggihan niya ang mungkahi ni Gudo na gamitin ang autoridad nito bilang toro dahil gusto niya itong harapin mismo. Sa halip na talunin ang golem, tinalo ito ni Erika gamit ang purong lakas ng utak sa pamamagitan ng pagpapalit ng inskripsyon sa ulo nito, agad itong pinapaslang gamit ang isang maliit na pagkakamali sa pagbaybay. Sa ibang bahagi ng mansyon, nalaman ni Yuri mula kay Liliana na nakapasok na sina Gudo at Erika sa gusali.
Nagkomento si Liliana na malamang na nasisiyahan si Gudo sa pakikipaglaban tulad ni Vuban, ngunit hindi sumang-ayon si Yuri at iginiit na si Gudo ay hindi katulad ng ibang mga kampiyan. Sinabi niya kay Liliana na si Gudo ay isang napakabuting kaibigan at inamin na maaaring may nararamdaman siya para sa kanya, kahit na may bumabagabag pa rin sa kanya. Sumagot si Liliana na lahat ng kampiyan ay halos pareho sa huli, ngunit patuloy na naniniwala si Yuri na iba si Gudo. Sa wakas ay nakarating sina Gudo at Erika sa silid kung saan naghihintay si Vuban. Agad na sinabi ni Gudo sa kanya na naroon siya upang bawiin si Yuri. Pagkatapos ay tinanong ni Erika si Vuban kung bakit niya piniling mamuhay sa paraang ginagawa niya, ngunit ibinato ni Vuban ang parehong tanong sa kanya. Sinabi lang ni Erika na si Gudo ay isang taong mahalaga sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Vuban kung ano ang makukuha niya bilang kapalit kung hahayaan niyang umalis si Yuri. Gayunpaman, tiningnan ni Erika si Gudo at sinabing siya rin ang kanyang Diyos. Nag-alok si Vuban ng kasunduan, iminungkahi kay Gudo na palitan si Yuri ng ibang makakatawag ng Diyos, or mas mabuti pa, ibigay ang isang tunay na Diyos dahil sa palagay niya ay tuluyang nasasayang si Yuri bilang tagapag-alaga. Sinabi ni Erika kay Gudo na mas mabuting sundin na lang nila ang payo ni Donnie. Inulit ni Erika ang mensaheng iniwan umano ni Donnie para kay Vuban, ngunit pinaganda pa niya ito sa pamamagitan ng pagtawag dito na isang matandang lalaki na natamba na at masyadong mahina para maging karapat-dapat sa titulong Slayer ng Diyos. Malinaw na naiinis si Vuban, ngunit hindi pa rin siya sumusuko sa pakikipagkasundo. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at dinala ni Liliana si Yuri sa silid. Pagkatapos ay naghanda si Vuban ng isang laro. Kailangang tumakas si Gudo kasama si Yuri at mabuhay hanggang sa pagsikat ng araw. Nang makaalis na sila sa mansyon, binigyan niya sila ng 30 minutong pagsisimula. Kung buhay pa sila pagsikat ng araw, mananalo sila. Tinanggap ng lahat ang hamon kahit na malinaw na ang lahat ay pagpapaliban lamang sa laban na gusto ni Vuban. Gayunpaman, agad na umalis ng mansyon sina Gudo, Erika, at ang bagong layang si Yuri at tumakas sakay ng kotse. Habang nagmamaneho, tinanong ni Gudo si Yuri tungkol sa ritual na gustong gawin ni Vuban at nalaman niyang dinukot siya ni Vuban dahil plano nitong gamitin siya sa isang seremonya para ipatawag ang isang Diyos para sa sarili niyang libangan. Tila, ang mga normal na libangan ay hindi sapat na kapana-panabik para sa lalaking ito. Binanggit din ni Erika ang isa pang ritual na isinagawa ni Vuban noon kung saan 30 babae ang isinakripisyo para lamang ipatawag ang isang Diyos. Matapos marinig na nakibahagi si Yuri sa ritual na iyon 4 na taon na ang nakalilipas, tinanong ni Gudo kung plano ba niyang isakripisyo muli ang kanyang sarili. Bago pa makasagot si Yuri, naabutan ng grupo ng mga lobo ni Vuban ang kanilang sasakyan. Sinabi ni Gudo kay Yuri na kaibigan niya ito at ibinalik ang kanyang cellphone. Habang casual na ipinaalala ni Erika kay Yuri na siya pa rin ang numero 1 asawa ni Gudo dahil kahit ang mga sitwasyon ng buhay or kasawian ay hindi makakapigil sa agenda. Nagawa ni Ariana na ihatid ang lahat sa isang mas ligtas na lokasyon, ngunit patuloy pa rin silang sinusundan ng mga lobo na parang pinaganya nila ang walang limitasyong pagsubaybay. Tumanggi si Yuri na iwan si Ariana at hiniling na sumama sa kanila. Tumakbo ang grupo patungo sa paaralan ngunit mas marami pang lobo ang naghihintay doon. Naghanda si Gudo na gamitin ang kanyang awtoridad, ngunit nauna siyang pinigilan ni Erika. Pinuno niya ang lugar ng mga mahiwagang espada na tumutusok sa mga lobo at naulipol sila bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Gudo na gumawa ng kahit ano. Nagbiro si Gudo na parang dumating lang siya para panoorin si Erika na harapin ang lahat. Hindi nagtagal, sa wakas ay personal na nagpakita si Duke Vuban at sinabi kay Gudo na oras na para lumaban. Ipinatawag niya ang kanyang mga sawi na katulong at pinapanta ang buong undead crowd para habulin sila. Tumugon si Gudo sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang puting awtoridad bilang kabayo, na nagpaulan ng isang napakalaking liwanag ng banal na sikat ng araw na nagliliwanag sa kalangitan. Ipinahayag niya na sa wakas ay masasaksihan ni Vuban ang tunay na kapangyarihan ng isang Diyos. Tuluyang sinupok ng apoy ang hukbo ng mga undead, ngunit si Vuban ay nagpalit ng anyo bilang isang higanteng lobo na parang lobo at nilamon ng buo ang atake, tinatrito ang banal na apoy na parang tanghalian lang ngayon. Natigilan si Gudo dahil sa kadaling pagpapahinto ni Vuban sa isang napakalakas na atake.
Habang pinapanatili ni Erika na abala ang mga natitirang sawi na katulong, nagpasya si Gudo na ang pananatili sa paligid ay isang masamang ideya sa ngayon at piniling umatras. Sinabihan niya si Erika na lumabas din. Nang malapit nang umatake ang isa sa mga sawi na katulong, hinawakan ni Gudo si Yuri at ginamit ang kanyang autoridad bilang raptor, hinayaan ang dalawa na makatakas sa napakalaking bilis bago pa man makareact ang undead. Nakatakas din si Erika gamit ang mga sandalyas ng Hermes. Lubusang napagod si Gudo pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Duke Vuban. Walang nagawa ang kanyang White Stallion attack, at halos hindi siya nakatakas sa pamamagitan ng pagtulak sa Raptor Authority ng lampas sa limitasyon nito. Gumagana ang pagtakas, ngunit ngayon ay nagbabayad na ang kanyang katawan ng bayarin. Dinala siya ni Yuri sa isang abandonadong gusali para makabawi, ngunit walang nagawa ang kanyang mahika sa pagpapagaling dahil ang kampiyan ay halos immune sa panlabas na mahika. Dahil wala na ang mahika, naisipan na lang niyang maglagay ng malamig na compress. Habang inaalagaan siya, ang kanyang paningin sa espiritu ay nagsimulang magpakita sa kanya ng mga biglaang sulyap sa isang bagay na mahalaga, tulad ng pag-buffer ng kanyang utak sa mga spoiler. Samantala, si Erika ay nasa rooftop pa rin na nakikipag-ugnayan sa walang katapusang mga undead na katulong ni Vuban. Buong gabi siyang nakikipaglaban, kaya pagod na siya nang biglang magpakita si Liliana na mukhang sariwa at hinamon siya. Dahil hindi naubos ang lakas ni Liliana buong gabi, alam ni Erika na nakikipaglaban siya sa isang mahirap na labanan. Naglaban ang dalawa gamit ang kanilang mga espada, ngunit mabilis na nabigla si Erika. Nang malapit na siyang tapusin ni Liliana, inilabas ni Erika ang pinakawalang galang na kontra-atake na may isip. Sa halip na isa pang espada, isiniwalat niya na palihim na nagsusulat ng mga nobelang romance si Liliana at nagsimulang magbasa ng isa sa mga nakakahiyang bahagi. Agad na natigilan si Liliana dahil sa purong kahihiyan dahil tila mas malakas pa sa mahika ang emosyonal na pinsalang tinatamaan. Sinamantala ni Erika ang pambungad na pangyayari at ipinaalala kay Liliana na hindi niya tinutulungan si Vuban dahil gusto niya. Pinipilit siya ng kanyang lolo na sumali sa tunggalian na ito sa pamilya ni Erika at ang pag-aaksaya ng kanyang buhay para sa sama ng loob ng iba ay hindi nababagay sa kanya. Nang mga panahong iyon, dumating si Gudo at Yuri matapos sabihin sa kanila ni Amakaso kung nasaan si Erika. Sinabi rin ni Yuri kay Liliana na nagsisinungaling lamang siya sa kanyang sarili at dapat niyang itigil ang pagpapanggap na ito talaga ang gusto niya. Matapos tawagin mula sa lahat ng direksyon at mabunyag ang kanyang pinakamalaking sikreto, sa wakas ay sumuko si Liliana kay Vuban at inanunsyo na nagpapalit siya ng panig. Dahil sa wakas ay nasa iisang koponan na ang lahat, dumiretso sila kay Vuban. Alam na ni Erika na ang mga kapangyarihan ni Gudo ay nakasalalay sa kaalaman, kaya hinalikan niya ito upang paganahin ang autoridad ng mandirigma. Nagpakita ang gininto ang espada, at ginamit ito ni Gudo upang matagumpay na kanselahin ang autoridad na natanggap ni Vuban mula kay Apollo. Siyempre, hindi pa tapos si Vuban. Tinawag niya ang isa pang grupo ng kanyang mga undead na lingkod habang nagpupumilit si Gudo na panatilihing aktibo ang gintong espada. Tumalon sina Erika at Liliana upang protektahan siya habang sinusubukan niyang pigilan ang espada na mawala. Sa sandaling iyon, muling gumana ang paningin ni Yuri bilang espiritu, at napagtanto niya na ang isa pang autoridad ni Vuban ay nagmula kay Osiris, ang Diyos ng mga sawi. Agad niyang sinabi kay Gudo, ngunit ang pag-alam lamang sa pangalan ay walang silbi. Ang gintong espada ay gagana lamang kung lubos na nauunawaan ni Gudo ang Diyos sa likod ng autoridad. Nalaman agad ni Erika kung ano ang nawawala at binigyan si Yuri ng isang tingin na nagsasabing iisa lamang ang paraan upang i-download ang impormasyon. Si Yuri ay namula ng matangkad, ngunit walang oras para mahiya. Tumakbo siya at hinalikan si Gudo, inilipat ang lahat ng alam niya tungkol kay Osiris ng direkta sa kanyang isipan. Nang makumplito ang kaalaman, ang gintong espada ay naging mas malakas na bersyon, at pinakawalan ito ni Gudo upang tuluyang sirain ang kontrol ni Vuban sa mga undead. Dahil wala na ang kanyang hukbong undead, bumalik si Vuban sa kanyang pinakamatandang autoridad at nagpatawag ng isang malakas na bagyo. Nagsimulang umulan ang kidlat kahit saan habang patuloy niyang pinasabog si Gudo nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Halos hindi nakailag si Gudo sa mga atake at dinagtagal, nawalan pa siya ng hawak sa kanyang gintong espada. Mabilis na bumagsak ang sitwasyon at tila malapit na siyang matalo.
Pagkatapos lang, nagsimulang makarinig si Gudo ng mga boses. Ang mga sawi na lingkod na inialay ni Vuban ay tumawag sa kanya, nagmamakaawa na ipaghiganti niya sila. Sa halip na multuhin siya, nagpa siya silang maging ang pinakamasuportang backup squad na maiisip at ibigay ang kanilang lakas sa kanya. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga boses kasama ang kapangyarihan ng mga babaeng nakikipaglaban sa tabi niya, ginaising ni Gudo ang isang bagong-bagong avatar, ang kambing, na nagbibigay din sa kanya ng kontrol sa kidlat. Tinipon niya ang mga aura ni na Erika, Yuri, at Liliana, at ang kanilang lakas ay dumaloy sa kanya kasama ang kapangyarihan ng mga sawi na lingkod. Nang sabay-sabay na pinalakas siya ng lahat, gumanti si Gudo gamit ang isang napakalaking atake ng kidlat na tumama sa bagyo ni Vauban at direktang tumama. Sa wakas ay nawala ang bagyo at nagsimulang sumikat ang araw. Nang makitang natalo na siya, inamin ni Duque Vauban ang pagkatalo at tinanggap si Gudo bilang panalo bago umalis ng mag-isa, habang ang mga sawi na lingkod ay nagpapasalamat kay Gudo sa pagpapalaya sa kanila bago tuluyang pumanaw ng mapayapa. Pagkatapos ng lahat, biglang bumagsak si Yuri dahil ibinuhos niya ang labis niyang lakas kay Gudo gamit ang autoridad ng kambing at halos hindi na makatayo. Nasalo siya ni Gudo bago pa man siya matamba at nagpasalamat sa lahat ng ginawa niya. Pinanood ito ni Erika at agad na nagkunwaring bumagsak din at hinintay na tulungan din siya ni Gudo. Sa sandaling makalapit siya, ninakawan siya ng halik. Napansin ni Yuri ang nangyari at Nainas at kalaunan ay ginawa nila itong isa pang paligsahan kung saan nila pinaglalabanan ang kanyang talong. Pagkalipas ng ilang araw, si Gudo at ang mga babae ay gumugol ng oras sa isang beach resort sa Italy at ang buong biyahe ay ideya ni Erika. Sumama rin si Yuri dahil wala siyang tiwala kay Erika kahit isang segundo dahil hindi niya hinawakan ang Excalibur ni Gudo. Habang naglalaro ng volleyball ang lahat, hinampas ni Erika ang bola ng napakalakas kaya't natamba si Gudo sa lupa. Agad na sinabihan ni Yuri si Erika na lumayo sa kanya at nagsimulang magtalo ang dalawa kung sino ang mag-aalaga sa kanya. Pagkatapos ay sumabak din si Zula sa pagtatalo. At di nagtagal, inilalagay siya ng tatlo sa isang malalangit ng aset habang pinapanood ni Ariana ang buong gulo. Maya-maya, nagpapahinga si Yuri sa isang mainit na bukal nang lumapit si Zula at casual na hinawakan ang kanyang malalaking asset dahil bakit hindi. Dumating si Ariana na may dalang isang baso ng gatas na parang binabasa niya ang silid, ngunit agad na nadulas at ibinuhos ang lahat sa kanyang sarili. Samantala, pinusesan ni Erika si Gudo sa isang bangka sa gitna ng dagat na parang isang pirata dahil gusto niya ng oras na mag-isa kasama ito nang walang ibang nakakaabala. Naalala ni Gudo ang pag-imbita ni Erika sa kanya sa biyaheng ito at kung paano lalong pinalala ng paghingi ng tulong kay Zula ang lahat. Sa sandaling mabuksan ni Erika ang posas, hindi nag-aksaya ng oras si Gudo at tumalon diretso sa karagatan, lumangoy pabalik sa baybayin na parang tumatakas mula sa bilangguan. Sa kasamaang palad, umahan siya mula sa tubig sa harap mismo ng mainit na bukal kung saan naliligo sina Yuri, Zula, at Ariana. Agad na nag-assume si Yuri na siya ang pinakamasama at tinawag siyang isang kawawa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, natanggal ang kanyang tuwalya, na lalong nagpahirap sa sitwasyon bago niya sinampal si Gudo sa mukha dahil sa kahihiyan. Dumating si Erika pagkaraan ng ilang sandali at itinuro na ang lahat ng ito ay maaaring naiwasan kung nanatili lang si Gudo sa bangka kasama niya. Nang gabing iyon, tahimik na lumabas si Gudo mula sa kastilyo kung saan nanunuluyan ang lahat. Biglang nagpakita si Etina at sinabi sa kanya na kailangan niya ang kanyang tulong. Dinala niya siya sa isang kalapit na isla kung saan isang malaking berdeng sinag ng liwanag ang sumisikat sa kalangitan na parang may aksidenteng na-unlock ang huling boss ng maaga. Kasabay nito, nasa lungsod si Liliana at hinahanap ang tusong si Campion Donnie. Humingi ng tulong ang kanyang organisasyon sa pagharap sa isang bagay na tinatawag na Heranian, ang selyo ni Hera. Nakarating si Donnie sa lugar at tinahak ang harang ng isang mangkukulam nang walang pakialam sa iniisip ng iba. Sinubukan siyang pigilan ni Liliana, ngunit ang pagsasabi kay Donnie na huwag gumawa ng isang bagay ay parang malayang ingay sa background. Hindi niya ito pinansin ng lubusan at hiniwa ang higanteng haligi gamit ang kanyang espada. Sa sandaling mabasag ito, isang napakalaking berdeng ilaw ang sumilay sa kalangitan at isang napakalaking dragon ang nagpakita sa itaas. Tumangala sina Gudo at Athena at nakita ang higanteng dragon na lumilipad sa kalangitan.
At ipinaliwanag ni Athena na ito ay isang banal na halimaw. Pagkatapos noon, nagpakita ang isang lalaking blonde na nakasakay sa isang Pegasus. Siya si Perseus, ang sikat na bayani na kilala sa pagpaslang ng mga halimaw. Nagpaputok siya ng palaso at agad na pinatalsik ang dragon mula sa langit. Agad na tumakbo si Liliana patungo sa dragon at nagmakaawa kay Perseus na tumigil. Ipinaliwanag niya na ang dragon ay hindi talaga isang kaaway at bahagi ng puwersa ng buhay ng lupain. Kung hindi ito matatapos ni Perseus, ang lupain mismo ay unti-unting masasawi. Gayunpaman, walang pakialam si Perseus sa alinman sa mga iyon. Nakikita lamang niya ang isang halimaw na kailangang talunin dahil ang tila pagtatanong bago iwas-iwas ang espada ay hindi bahagi ng starter pack ng bayani. Bago pa matapos ni Perseus ang dragon, pumasok si Athena at pinrotektahan ito. Ipinahayag niya na isa rin siyang Diyos ng dragon, pagkatapos ay hinigop ang sugatang dragon sa kanyang sarili upang kunin ang kapangyarihan nito. Nainis si Perseus dahil ang kanyang target ay halos ninakaw mismo sa harap niya. Pagkatapos ay napansin niya si Gudo at napagtanto na siya ay isang kampiyon. Dahil kinamumuhian ni Perseus ang kampiyon, agad niyang napagpasyahan na si Gudo ang susunod na bagay sa kanyang listahan na dapat talunin. Naghanda si Athena para labanan si Perseus, ngunit sinabihan ni Gudo silang dalawa na tumigil. Bago pa lumala ang sitwasyon, ginamit ni Liliana ang kanyang mahika ni Artemis upang hulihin si Gudo at ilayo ito sa laban. Ipinaliwanag niya na si Donnie ang unang gumising sa dragon. Pagkatapos ay inalok niya na turuan si Gudo tungkol kay Perseus upang magamit nito ang kanyang gintong espada laban sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Liliana na ang impormasyon ay kailangang mailipat ng maayos dahil ang pagsasabi lamang sa kanya tungkol kay Perseus ay hindi sapat. Ipinaalala sa kanya ni Gudo na ang panlabas na mahika ay hindi gumagana sa kampiyon, ibig sabihin ang kaalaman ay kailangang direktang pumasok sa kanya. Sa madaling salita, ang tanging paraan na natitira ay isang halik. Agad na nahiya si Liliana at tumanggi dahil tila mas madali ang pagliligtas sa mundo kaysa sa paghalik sa lalaking ito. Bago pa man nila maintindihan ang anumang bagay, muling nagpakita si Perseus, nakasakay sa Pegasus. Humakbang si Liliana pasulong at nilabanan siya gamit ang kanyang espada, ngunit hinaranggan ni Perseus ang bawat atake na parang warm-up lang niya ito. Pagkatapos ay tinawag ni Gudo ang autoridad ng baboy ramo at sinugod siya, na nagawang patumbahin si Perseus. Ngunit mabilis na tinatakan ni Perseus ang kapangyarihan ng baboy ramo, na naglaho ang kakayahan. Sinubukan ni Gudo na gamitin ang autoridad ng mandaragit upang makatakas, ngunit tinatakan din iyon ni Perseus. Dahil nawala ang lahat ng kanyang mga tricks, wala nang paraan si Gudo upang makatakbo. Pagkatapos ay hinugot ni Perseus ang kanyang pana at pinaputok ang isang palaso ng direkta sa katawan ni Gudo. Natamba si Gudo sa lupa, malubhang nasugatan, at sumugod si Liliana sa gulat. Habang naghahanda si Perseus na tapusin siya, biglang nagpakita si Athena at inatake siya mula sa likuran. Tinanong ni Perseus kung sino siya at mahinahong ipinakilala ni Athena ang kanyang sarili. Matapos mapagtanto na siya ay makapangyarihan, nagpasya si Perseus na ayaw niyang harapin ang karagdagang problema at umalis kay Pegasus. Bago mawala, sinabihan ni Athena si Liliana na alagaan si Gudo at magpasa ng isang mensahe sa kanya. Sa kasamaang palad, masyadong malala ang mga pinsala ni Gudo at nasawi siya. Ngunit sa halip na manatiling sawi, nagising siya sa isang kakaibang lugar kung saan naghihintay na sa kanya si Pandora na parang isa lamang itong regular na appointment. Ipinaliwanag niya na natapos na naman siya, ngunit sinabihan siyang huwag mag-alala dahil maraming pagkakataon ang kampiyan bago maging seryoso ang mga bagay-bagay. Binigyan niya siya ng isang mahalagang babala. Kung ang kanyang ulo ay mahiwalay sa kanyang katawan, iyon ang isang bagay na maaaring tuluyan na siyang magwakas. Matapos siyang bigyan ng ilang payo at pasiglahin, pinabalik siya ni Pandora sa mundo ng mga buhay. Nagising muli si Gudo at labis na naganhawahan si Liliana nang makita siyang buhay. Umiiyak siya habang hinihintay siyang gumaling at inamin niyang takot na takot siya nang hindi siya magising. Sinabi sa kanya ni Gudo na hindi niya kailangang mag-alala ng labis. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang copper black cross sa Naples kung saan inaalagaan ni Liliana ang kanilang mga pinsala. Nang tanungin ni Gudo kung ano ang nangyari, kinabahan si Liliana dahil iniisip niyang baka galit ito sa kanya.
Mabilis na ipinaalala ni Gudo sa kanya na hindi siya ang tipo na magpaparusa sa mga tao sa lahat ng bagay. Maya-maya lang, dumating ang isang salamangkero na nagngangalang Karen, dala ang ilang impormasyong narinig niya mula kay Ariana. Sina Erika at Yuri ay nasa Italia rin at desperadong hinahanap si Gudo. Alam na ni Erika ang tungkol sa laban nito kay Perseus, ngunit wala silang paraan para makontak ito dahil biglang tumigil sa paggana ang lahat ng teknolohiya. Wala ng telepono, signal, at kuryente. Ang dahilan ay si Donnie, na sadyang nagsara ng lahat para walang makasagabal sa mga laban ng Diyos. Gusto niyang maging mas malakas si Gudo sa pamamagitan ng paghawak ng lahat ng mag-isa, at tila ang ideya niya ng pagtulong ay para matigil ang pag-activate ng buong bansa. Matapos makabawi ng kaunti, naisip ni Gudo ang kakayahan ni Perseus na selyuhan ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano nagawang harangan ni Perseus ang baboy ramo, ang mandaragit, at lahat ng iba pang awtoridad na sinubukan niyang gamitin. Iminungkahi ni Liliana na maaaring konektado ito sa Persia at iniisip na maaaring kasangkot si Veritrana dahil ang mga pangalan ay may koneksyon. Habang nagpapahinga sa balkonahe, nakakita si Gudo ng isang libro na malapit lang at nagpas siyang basahin ito. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang libro ay naging isang nobelang romance. Ang mas malala pa, ito ang lihim na pagsusulat ni Liliana, ang parehong nakakahiyang libangan na ginamit ni Erika laban sa kanya noon. Binasa ito ni Gudo at nakitang napaka-awkward at hindi maganda ang pagkakasulat ng kwento. Talagang natuklasan niya ang nakatagong kahinaan ni Liliana nang walang pagsisikap. Nahuli siya ni Liliana na binabasa ito at tuluyang nawalan ng kontrol dahil sa kahihiyan. Natakot siya nang makita niya ang kanyang pribadong gawain at nagbanta pa siyang tapusin siya upang protektahan ang sikreto, binunot ang kanyang espada na parang naglalaman ng ipinagbabawal na mahika ang libro. Bago pa lumala ang mga bagay-bagay, nagpakita si Athena at ini-teleport sina Gudo at Liliana sa dalampasigan. Tinanong siya ni Gudo kung bakit kayang kanselahin ni Perseus ang kanyang mga kapangyarihan. Naniniwalang alam ni Athena ang sagot, inamin ni Athena na alam niya, ngunit hindi niya ibinibigay ang impormasyon ng libre. Gusto niyang gumawa ng pabor si Gudo bilang kapalit. Dahil ang pag-unawa kay Perseus ang tanging paraan upang makalaban siya, agad na sumang-ayon si Gudo. Ngunit tumanggi si Liliana na hayaan siyang makipagkasundo sa isang diyosa dahil ang pangako sa isang taong tulad ni Athena ay maaaring maging lubhang mapanganib. Nawalan ng interes si Athena matapos siyang tanggihan ni Gudo at sinabihan siyang hanapin siya kung magbabago ang kanyang isip. Umalis siya at habang naglalakad pabalik, nagsimulang magsisi si Gudo na hindi tinanggap ang kasunduan dahil ang mga libreng sagot ay karaniwang hindi kumakatok ng 2 beses. Ipinaliwanag ni Liliana na si Athena ay masyadong mahuhulaan at ang pakikipagkasundo sa mga diyosa ay laging may kaakibat na nakatagong kabayaran na walang nakakakita hanggat hindi pa huli ang lahat. Nakuha ni Gudo ang kanyang punto, kaya bumalik sila sa kanilang base at nagpas siyang alamin ng mag-isa si Perseus. Nagsimulang maghanap ang dalawa ng mga pahiwatig sa mga libro at lumang record, ngunit hindi makapag-focus si Liliana. Sa tuwing susubukan niyang magbasa, agad na pinapalitan ng kanyang utak ang kasaysayan ng romance at ginagawang pangunahing tauhan ng isa pang kwento ng pag-ibig si Gudo. Nahiya siya, naiinis sa sarili, at kalaunan ay sumuko bago pa man magsimulang magsulat ang kanyang imahinasyon sa susunod na tomo. Lumabas siya upang huminahon at kumuha ng sariwang hangin. Pagbalik niya, dinalhan niya ng tsaa si Gudo. Ang problema ay ang tsaa ay may kasamang pampatulog na walang karagdagang bayad. Inamin niya na may kaunting lason dito at sinabing tatanggapin niya mismo ang alok ni Athena. Naparalisa si Gudo at hindi makagalaw, habang si Liliana ay umalis ng mag-isa upang makipagkita kay Athena at makipagnegosasyon para sa impormasyon tungkol kay Perseus. Sa pagpupulong, binanggit ni Athena ang pinuno ng sinaunang silangan at ipinakita kay Liliana ang isang imahe ni Perseus na hawak ang ulo ni Medusa. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Perseus ay hindi talaga isang Diyos na Griego, gaya ng paniniwala ng lahat. Siya ay ibang-iba. Pagkatapos noon, biglang inalis ni Athena ang mga damit ni Liliana sa mga kadahilanang tila mga diyosa lamang ang nakakaintindi. Ito man ay isang pagsubok or isang kakaibang ritual, walang magagawa si Liliana para pigilan ito. Biglang nagpakita si Gudo matapos makabawi ng sapat upang gumalaw.
Tinanggap niya ang kasunduan ni Athena sa pagkakataong ito at binanggit ang isang bagay tungkol sa isang imperyo, na agad na nagpaugnay kay Liliana. Binigyan sila ni Athena ng isa pang palatandaan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Perseus. Siya ay nakatali sa isang bagay na mas matanda pa kaysa sa Greece mismo. Ang lason ay nanggugulo pa rin kay Gudo, kaya muntik na siyang bumagsak, ngunit nahuli siya ni Athena bago matapos ang trabaho ng grabidad. Ibinigay niya siya kay Liliana, sinabihan siyang alagaan siya, pagkatapos ay nawala muli. Samantala, itinali ni Donnie si Erika at ang lahat ng iba pa sa isang lugar. Tinanong ni Yuri kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, at napagpasyahan ni Donnie na masyadong maraming kuryente ang ginagamit ng sangkatauhan, kaya ang pagputol ng komunikasyon ay parang isang matibay na plano. Sinigurado niyang walang makakakontak or makakatulong kay Gudo dahil gusto niyang labanan ni Gudo si Perseus ng mag-isa at lumakas sa mahirap na paraan. Hindi nagtagal, nagpaputok si Perseus ng isang palaso na tumama sa tabi ni Gudo at Liliana. Isang mensahe ang kalakip nito, na hinahamon si Gudo sa isa pang laban. Maya-maya, tumayo si Perseus sa harap ng isang malaking pulutong at pinasaya ang lahat. Ipinaalala niya sa kanila na siya ang taong nagpausok kay Medusa dahil tila isang tagumpay ang nananatili sa resume magpakailanman. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao, sinisigaw ang kanyang pangalan na parang nanalo na siya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Perseus na oras na para sa kanyang huling laban sa boss kay Gudo. Sa isang flashback, tinanong ni Karen si Liliana kung gusto niya si Gudo. Yumo si Liliana dahil ang pagtatangkang tanggihan ito sa puntong iyon ay mas mahirap kaysa sa pagpasa sa pagsusulit ng hindi nag-aaral. Mabilis na nakaisip si Karen ng plan B at sinabihan si Liliana na sundin na lang si Gudo. Nahiya si Liliana at sinabing ang kanyang unang halik ay dapat sa taong tunay niyang minamahal. Sa puntong iyon, sa wakas ay naunawaan ni Gudo ang kanilang pinaplano. Kaya, umalis si Gudo, sinabing pupunta siya sa banyo. Ngunit sa halip ay palihim na sumakay ng bus. Mabuti na lang at naabutan siya ni Liliana bago pa siya nakalayo. Pagkatapos ay sinabi ni Gudo sa kanya na hindi siya isang dakilang hari or espesyal na tao. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili sa ganoong paraan, kahit ano pa ang sabihin ng iba. Sa dambana, isang babae na nagngangalang Ina ang nakipag-usap kay Yuri at sinabing hindi nila maaaring pabayaan na ang Italianong babae ang nakaagaw ng lahat ng atensyon. Mayroon na siyang plano na makipagkumpetensya sa kanila. Napagpasyahan ni Ina na si Yuri ang bahala sa panganganak habang siya ang bahala sa lahat ng iba pa. Lubos na napahiya si Yuri at walang ideya kung paano haharapin si Ina na casual na iniwan ang isang buong plano sa kasal na parang isang normal na pag-uusap sa hapon. Sa paaralan, lumipat si Liliana at agad na lumapit upang pumunta sa trabaho. Gumamit siya ng mahika upang hipnotismahin ang lalaking nakaupo sa likuran niya at pinalipat ito ng upuan. Gumagamit lamang ng cheat code para makuha ang upuan sa tabi niya. Sa pagpasok ni Liliana sa paaralan, mas maraming babae ang nagsimulang magbigay pansin kay Gudo dahil kahit papaano ay nagiging isang romance anime ang buhay niya nang walang pahintulot niya. Sa rooftop, na si Shizuoka na nagdala ang kanyang kapatid ng isa pang babae mula sa Italia. Sinubukan niya itong pakainin, ngunit dumating si Erika at sinimulang lituhin si Shizuoka sa kanyang mga salita hanggang sa masigawan ni Shizuoka ang sarili niyang kapatid dahil sa pagkadismaya. Tiniyak ni Erika kay Yuri na hindi pa rin makukuha ni Liliana ang puso ni Gudo, ngunit agad na pinunasan ni Liliana ang pagkain sa mukha ni Gudo at hindi sinasadyang nainggit muli ang lahat. Nakakita si Gudo ng isang sulat sa kanyang mesa na humihiling sa kanya na pumunta sa tea ceremony club room pagkatapos ng klase. Napansin din ito ni Liliana, kaya nagpa siyang sumunod sa kanya dahil tila imposible na ngayon na iwan siyang mag-isa ng 5 minuto. Nang buksan nila ang pinto, natagpuan nila si Ina at tulad ni Yuri, isa pa siyang taong itinalaga upang protektahan si Gudo. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang pumili ng isa sa 3 babae bilang kanyang babae at pakasalan ito. Walang ideya si Gudo kung bakit pinaplano ng lahat ng tao sa paligid niya ang kanyang kinabukasan na parang isang proyekto ng grupo na hindi niya kailanman sinalihan. Lahat ng tao sa silid ay naging seryoso. Dumating si Erika at sinabi ni Ina na maaari nilang pag-usapan ito mamaya. Gustong malaman ni Erika kung ano talaga ang hinahanap ni Ina, kaya't inimbitahan niya ito para sa isang pribadong pag-uusap. Habang nag-uusap ang dalawa, naghintay si Gudo,
Yuri at Liliana sa labas malapit sa gate ng paaralan. Dumating si Shizuoka at agad na naghinala tungkol sa lahat ng mga babae sa paligid ng kanyang kapatid. Naiinis pa rin siya na kahit papaano ay patuloy na kinukolekta ni Gudo ang mga babae tulad ng kanilang mga limited edition na karakter. Sa huli ay natapos na mag-usap sina Erika at Ina at bumalik. Nagutom si Gudo at iminungkahi na kumain silang lahat ng magkasama. Pagkatapos ay inimbitahan din niya sina Yuri at Liliana, ngunit pareho silang tumanggi sa ilang kadahilanan. Samantala, sa itaas nila, nakikipaglaban si Etina sa isang hindi kilalang kaaway. Kalaban niya ang isang napakalakas na tao at labis na natutokso. Anuman ang kanyang nilalabanan ay nasa ibang antas. Habang nagpa-practice ng paglangoy, napansin ni Liliana na tumingin si Yuri sa ibaba at nag-aalangan na kausapin siya. Nag-aalala si Yuri tungkol sa lahat ng nangyayari sa paligid ni Gudo at lahat ng bagong kaguluhan na sumasali sa grupo. Samantala, kumakain si Gudo kasama si Shizuoka sa isang rooftop. Biglang sumulpat si Erika at ninakaw ang ilan sa pagkain ni Shizuoka nang walang pahintulot dahil tila kahit ang tahimik na pagkain ay hindi ligtas sa paligid niya. Nainis si Shizuoka, ngunit nagpa siya siyang iwanan sila. Nang makaalis na siya, niyaya ni Erika si Gudo na makipag-date sa kanya. Pumayag si Gudo, at sa pagkakataong ito ay siya naman ang unang nagyaya sa kanya. Nagulat si Erika ngunit malinaw na natuwa na sa wakas ay gumawa ng hakbang si Gudo sa halip na umakto na parang talunan siya. Kalaunan, kinausap ni Erika si Liliana habang pumipili ng damit para sa date. Patuloy niyang kinukulit si Liliana tungkol sa paglabas ni Gudo at tinawagan pa niya si Yuri para sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari. Pinaghintay ni Erika si Gudo habang sinusubukan niya ang iba't ibang lingiri. Pagkatapos ay patuloy na tinatanong kung maganda ba ang itsura niya or dapat ba siyang magpakita ng ganoon. Nahiya ng husto si Gudo dahil ito ang uri ng sitwasyon na lagi niyang iniiwasan. Pagkatapos ay tinanong ni Erika kung bakit niya gustong makipag-date sa kanya at kung masaya ba talaga siya tungkol dito. Sinabi ni Gudo sa kanya na seryoso siya rito. Habang nasisiyahan sina Erika at Gudo sa kanilang date, hindi mapakali si Liliana at patuloy na nag-aalala tungkol sa kanila. Samantala, nilinis ni Yuri ang bakuran ng dambana, ngunit hindi rin siya mapakali. Nararamdaman niya na may mangyayaring masama. Nang gabing iyon, nakatagpo ni Ina sina Erika at Gudo sa parehong lugar kung saan sila naglaban ni Etina dati. Walang ideya si Gudo na nakagawa na ng kasunduan si Erika sa kanilang naunang pag-uusap. Nagkasundo ang dalawa na magkita doon at ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng isang away. Binunot ni Erika ang kanyang espada habang inilalabas ni Ina ang kanyang sandata at nagsimula ang kanilang tunggalian. Plano ni Ina na tapusin ng buhay si Erika dahil naniniwala siyang dapat protektahan si Gudo ng isang Hapones sa halip na isang taong mula sa ibang lahi. Sa madaling salita, tinatrato niya ang away ng magkasintahan na parang isyu ng pambansang depensa. Naramdaman ni Yuri ang labanan na nangyayari sa lungsod at sinabi kay Liliana. Agad na lumapit ang dalawa upang tumulong bago lumala ang mga bagay-bagay. Sa panahon ng laban, nasira ng katana ni Ina ang espada ni Erika, na napilitan si Erika na gumamit ng mahika upang palakasin ito at patuloy na lumaban. Sabay na umatake ang dalawa, ngunit pumagitna si Gudo sa kanila at pinigilan ang sagupaan. Ayaw niyang masaktan ang isa sa kanila dahil dito. Hindi pinansin ni Ina ang babala nito at nagpas siyang gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nagtipon siya ng banal na enerhiya, ngunit hinawakan ni Gudo ang kanyang mga kamay at sinubukang pigilan siya sa anumang gagawin. Bigla, isang madilim na butas ang nagpakita at hinayla si Gudo papasok. Agad na inatake ni Erika si Ina at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Ina na si Gudo ay kinaladkad sa gitnang mundo ng kanyang lolo. Ang lugar ay nagsisilbing gitnang daan sa pagitan ng buhay at kasawian. Nagpasya si Erika na pumasok mismo sa mundo upang hanapin si Gudo, at sumunod si Ina dahil gusto pa rin niyang tapusin ang kanilang laban. Tila, kahit ang ibang dimensyon ay hindi mapigilan ang pagpapatuloy ng pagtatalong ito. Pagbalik sa bahay ng Kusunagi, pinanood ni Shizuoka ang ulat ng panahon nang biglang bumagsak si Etina sa bubong. Lumapag siya sa harap niya, na parang ang pagpasok sa mga bahay ay isa lamang normal na pasukan. Tinanong ni Etina si Shizuoka kung nasa bahay si Gudo habang si Shizuoka naman ay walang ideya kung paano haharapin ang kakaibang diyosa na nasa sala niya ngayon.
Gumagala si Gudo sa gitnang mundo ng walang ideya kung nasaan siya, na parang nakakuha siya ng isekai ng walang traction. Habang naglalakad, nakakita siya ng isang bahay malapit at nagpas siyang tingnan ito. Isang boses ng lalaki ang tumawag sa kanya sa loob. Kaya, binuksan ni Gudo ang pinto at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo roon. Nagpakilala ang lalaki bilang si Susano, ang taong nag-aalaga kay Ina. Hindi gaanong nagulat si Gudo dahil ang pakikipagkita sa mga makapangyarihang matandang lalaki ay kahit papaano ay naging normal na bahagi ng kanyang buhay ngayon. Samantala, sina Erika at Ina ay patuloy pa ring nag-aaway sa gitnang mundo. Lubos na nadaig ni Ina si Erika at patuloy siyang itinutulak palayo. May napansing kakaiba si Erika dahil hindi napapagod si Ina kahit gaano karaming atake ang kanyang tinatanggap. Ipinaliwanag ni Ina na nagpapadala ng kapangyarihan si Susano sa kanyang blade, kaya naman kaya niyang patuloy na lumaban sa antas na ito. Si Erika ay labis na nadaig, halos hindi makatayo, at nagsimulang maubusan ng lakas. Habang nakikipag-usap si Gudo kay Susano, ibinalik ng matandang lalaki si Pandora, at biglang sumakit ng husto ang ulo ni Gudo. Binaha ang kanyang isipan ng hindi mabilang na mga alaala at impormasyon mula sa Sansinukob, na siyang pinakamasamang download kailanman dahil ang kanyang utak ay hindi ginawa para dalhin ang buong impormasyon ng sabay-sabay. Ipinaliwanag ni Susino na si Ina ay sinakop ng isang bagay na tinatawag na Amanurakumo. Sinakop ng espiritu ng espada ang kanyang katawan at kinokontrol siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gudo na ang intermediate world ay konektado sa lahat ng bagay. Kaya kung magtutuon siya sa isang lugar, maaari siyang maglakbay doon. Pagbalik kina Erika at Ana, si Erika ay nakaluhod at lubos na pagod. Sinimulan niyang alalahanin ang mga sandaling ibinahagi niya kay Gudo mula sa kanilang mga date hanggang sa kanilang mga pag-uusap. Tinatanggap niya na maaaring hindi siya makalabas sa laban na ito. Kasabay nito, ipinaalam ni Ina sa Amami Kumo ang ganap na kumokontrol sa kanyang katawan. Sinimulan ng espiritu ng espada na higupin ang mana ni Erika, na inuubos ang kanyang kapangyarihan habang wala siyang magawa para pigilan ito. Sa malayo, naramdaman ni Liliana ang presensya ng Amami Kumo. Ginamit ni Yuri ang kanyang spirit vision upang mahanap ang eksaktong lokasyon ni na Erika at Godo. Pagkatapos ay dumating si Amakaso upang tumulong at itinuro ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa buong mundo. Nagsimulang magpakita ang kadiliman sa iba't ibang lugar at patuloy na kumalat. Nataranta ang mga tao nang ang ilang bahagi ng kalangitan ay naging ganap na itim. Sakto sa oras, nagpakita si Gudo at hinaranggan ang pag-atake ng Amami Kumo laban kay Erika. Ipinatawag niya ang kanyang mga gintong espada at isiniwalat ang tunay na pagkakakilanlan ng espiritu ng espada. Sinimulan ni Gudo na salakayin ang nilalang, na pinipilit itong umatras. Nang magsimulang mapinsala ang katawan ni Ina mula sa labanan, umatras si Amami Kumo. Sinubukan ni Gudo na ibalik si Erika at ang kanyang sarili sa mundo ng mga tao, ngunit may nangyayaring mali. Sa tuwing susubukan niyang gumalaw, napupunta sila sa isang lugar na ganap na naiiba. Kahit gaano pa siya mag-focus, hindi niya mahanap ang daan pabalik. Pagbalik sa bahay ni Shizuoka, pinapanood niya ang ulat ng panahon habang nakaupo si Etina roon at inaamoy ang isang unan na mayroon pa ring amoy ni Gudo. Tinawag ni Shizuoka si Gudo at nakita ang Diyosa na gumagawa ng ilang kakaibang bagay. Tinanong niya kung sino si Etina at kung bakit siya sumisinghot ng unan, ngunit binigyan siya ni Etina ng atensyon na kasing laki ng oras ni Tenten sa screen. Samantala, sa dalampasigan, sinabi ni Erika kay Gudo na hindi niya siya mapapagaling dahil masyado na siyang malayong mapagaling. Bago siya masawi, may gusto siyang sabihin sa kanya na mahalaga. Tinanong niya kung maaari niya siyang halikan hanggang sa huli. Hindi niya siya pipilitin, ngunit talagang magugustuhan niya ito. Tumanggi si Gudo na maniwala na siya ay masasawi na, at sinabi niya sa kanya na hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Erika na hindi siya maaaring gumaling, at hindi rin niya siya mailigtas. Kaya sinimulang isipin ni Gudo ang lahat ng mga sandaling ginugol niya kasama si Erika mula noong una niya itong nakilala hanggang sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Naalala niya ang pagnanais na gawin siyang kasintahan dahil tila kahit sa mga sitwasyon ng buhay or kasawian, ang kanyang mga plano sa pag-ibig ay tumatakbo pa rin sa likuran. Hinalikan niya ito gamit ang lahat ng mayroon siya at sumigaw na nagtatanong kung ito ba talaga ang dapat magtapos.
Pagkatapos ay nagpakita si Veritrana at ipinaalala kay Gudo na kailangan niyang durugan ang lahat ng imposibleng bagay na nangyayari sa paligid niya. Sinabihan niya si Gudo na kunin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay pinapagana ni Gudo ang kanyang incarnation at ipinadala ang kanyang banal na proteksyon kay Erika sa pamamagitan ng isang napakamadamdaming halik. Nabigla si Erika nang makakita siya ng isang bagay na kumikinang sa loob ni Gudo. May nagbago at bigla siyang naging labis na masaya. Dugo ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit nakangiti pa rin siya na parang nabuksan niya ang isang lihim na katapusan. Pagbalik sa dambana, mas lumala pa ang mga bagay nang magpakita ang isang madilim na bersyon ni Athena. Ito si Metis, ang asawa ni Zeus at ina ni Athena. Inatake niya sina Liliana at Yuri, at sinubukan nilang lumaban, ngunit masyadong malakas siya para sa kanila. Naiwan silang dalawa na takot dahil ang diyosa na ito ay karaniwang naglalaro sa isang ganap na naiibang setting ng kahirapan. Pagkatapos ay bumalik ang ama no Morikumo upang salakayin muli sina Gudo at Erika. Nagsimula ang ikalawang round dahil tila nakalimutan ng espiritu ng espada na ito na natalo na ito ng isang beses. Tumayo muli si Erika at pinasabog ang ama no Morikumo gamit ang kanyang bagong kapangyarihan. Dahil sa ginawa ni Gudo, mas malakas siya kaysa dati. Napansin ni Gudo na nakulong si Ina sa loob ng ulo ng nilalang, kaya inabot niya ito at hinayla palabas. Naupo si Ina sa ibabaw ni Gudo habang walang damit dahil kahit papaano ay kailangang maging awkward ang bawat misyon ng pagsajip na kinasasangkutan ni Gudo. Nagpasalamat siya rito at hinalikan ito. Agad na nagselos si Erika at sinabing haharapin niya si Ina mamaya. Samantala, nagsimulang maghiwalay ang intermediate world habang nagsisimulang magwasak ang lahat at hinigop ni Metis ang ama no Murakumo sa kanyang sariling katawan at lalong lumakas. Pagkatapos ay naging isang pagsasanib siya ni Metis at ng espiritu ng espada, na ginagawa siyang mas malaking problema kaysa dati. Naiwan si Gudo, Erika, at lahat ng iba pa na nagulat dahil ngayon ay may mas malaking laban sa boss. Itinuro ni Gudo ang madilim na si Athena at sinabi sa lahat na hindi talaga siya si Athena. Siya si Metis, ang taong binalaan ni Susano. Siya ang ina ni Athena at siya ay lubhang mapanganib. Sa madaling salita, ang uri ng reunion ng pamilya na gustong daluhan ng sinuman. Ipinaliwanag ni Yuri na sina Susano at Perseus ay parehong may mga sandata na maaaring magdulot ng mga nilalang na konektado sa mga ahas. Dahil si Metis ay may kaugnayan sa mga ahas, isa siyang malaking banta. Kung si Metis ay kukuha kay Athena, ang buong mundo ay magwawakas. Sinabihan ni Erika si Gudo na isama si Athena at umalis habang pinipigilan nila si Metis. Dumating si Amakaso dala ang kanyang sasakyan at sinabihan si Gudo na pumasok sa loob. Pagkatapos ay isinama ni Gudo si Athena at hiniling kay Yuri na sumama, ngunit tumanggi ito dahil gusto niyang manatili at makipaglaban sa lahat. Sinabihan ni Amakaso si Gudo na pupunta sila sa Mount Fuji, ang pinakamalaking lugar ng kapangyarihan sa bansa. Maaari silang magtago doon at mabawi ang kanilang lakas. Napansin din niya na nawala na ang mga kapangyarihan at alaala ni Athena, kaya mahina siya at halos tumatakbo sa mga default na setting. Gamit ang mahika na inilagay sa loob ng kanyang katawan kanina, nagawa ni Erika na itulak si Metis paatros. Mas malakas siyang lumaban kaysa dati, marahil dahil ang pagkatalo ngayon ay magiging isang masamang hitsura pagkatapos ng lahat ng naipong lakas. Sumali si Liliana kay Erika sa laban habang ginagamit ni Ina at Yuri ang kanilang mga kapangyarihan upang mahuli si Metis. Pinagsama-sama ni Erika at Liliana ang kanilang mga pag-atake at itinapon ang lahat ng mayroon sila sa madilim na diyosa. Nagtulungan ang apat na babae upang panatilihing abala si Metis at pigilan siyang maabot si Gudo. Sa tuktok ng Mount Fuji, nagsimulang maramdaman ni Gudo ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan. Unti-unti siyang lumalakas muli. Kinausap niya si Athena, na nalilito pa rin at hindi alam ang gagawin. Parang isang taong nagising sa kalagitnaan ng isang napakasamang panaginip. Matapos talunin ang mga babae, sumugod si Metis patungo sa kinaroroonan ni Gudo dahil tila hindi pa sapat ang nakakainis na laban sa boss. Dumiretso siya kay Gudo at naghanda si Gudo na protektahan si Athena. Hiniling niya kay Metis na bumalik sa loob ni Athena dahil gusto niya itong iligtas, hindi sirain. Nagpalipat-lipat si Gudo sa pagitan ng kanyang iba't ibang kapangyarihan ng avatar habang lumalaban sa mga atake ni Metis. Ginamit niya ang lahat ng mayroon siya, ngunit napakalakas pa rin ito.
Pagkatapos ay sinugatan ni Metis si Gudo gamit ang kanyang karit at inatake rin si Athena. Mabuti na lang at hinawakan ni Athena ang karit at ayaw bumitaw. Gamit ang pagkakataong ito, tinawag ni Gudo ang kanyang stallion at pinabagsak ito kay Metis. Sumugod ang White Stallion sa kanya, ngunit nakaalis si Metis ng maayos dahil sa puntong ito, kahit ang isang mahiwagang atake ng stallion ay isang maliit na abala lamang. Ngayon, hinawakan niya si Athena at sinimulang damhin ito sa pamamagitan ng isang halik. Unti-unting nawala si Athena sa kanyang ina, at si Metis ay nagbago sa kanyang tunay na anyo. Siya ay naging diyosa ng Medusa, na nagiging mas nakakatakot at makapangyarihang kaaway. Isa-isa, hinalikan siya ng bawat babaeng mahilig sa kanya upang ibuhos ang kanilang mahika sa kanya dahil ang seryeng ito ay lubos na nakatuon sa paglutas ng bawat problema sa parehong paraan. Habang pinapagaling ni Yuri ang kanyang mga pinsala, ipinasa ni Liliana ang kanyang kaalaman at kapangyarihan sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ni Ina ng kanyang lakas at pagkatapos bawiin ang kanyang katana mula sa kontrol ni Metis, ginamit ni Gudo ang kanyang mga salita ng kapangyarihan na pinalakas ng mahika ni Liliana upang tumagos sa hadlang ni Metis. Sa wakas ay sinira niya ang kanyang mga depensa. Pagkatapos ay binigyan siya ni Erika ng isang huling halik na puno ng tunay na pagmamahal. At may isang bagay sa loob ni Gudo na sa wakas ay pamwesto. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin matapos ni Gudo si Metis gamit ang kanyang Boar Avatar. Hinaranggan niya ang atake at sinira ito nang walang gaanong pagsisikap. Sasalubungin na sana niya ulit si Athena, pero sumugod si Gudo para protektahan siya mula sa atake ni Metis. Nagising si Athena, tumingin kay Gudo, at hinalikan ito, na nagbigay sa kanyang mga kapangyarihan ng isa pang malaking tulong dahil ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan ay talagang may kasamang walang limitasyong libreng refill. Pinagsama ni Gudo ang kanyang mga espada sa isang higanteng ginintoang karit. Pagkatapos ay magkasama silang lumaban ni Athena kay Metis, ibinato ang lahat ng mayroon sila sa kanya. Ang ginintoang sandata ay tumama sa karit ni Metis sa madilim na bahagi at sa pagkakataong ito ang ginintoang sandata ang nagwagi. Sa wakas ay natalo nilang dalawa si Metis ng magkasama. Habang nagsisimulang maglaho si Metis, ipinaalala niya kay Athena na siya ang reyna ng kadiliman at sinabing silang dalawa ay palaging magkakaugnay. Pagkatapos noon, nawala siya. Lumiwanag ang madilim na kalangitan at bumalik sa normal ang mundo at lahat ng kakaibang sakuna na nangyayari sa lahat ng dako ay tuluyang tumigil. Ligtas na muli ang lahat at pagkatapos ay nagpaalam si Athena kay Gudo at nagpasalamat sa kanya para sa lahat bago umalis. Pagkatapos noon, bumagsak si Gudo dahil kahit ang mga nalupig na bida ay naubusan ng mga baterya. Sumugod si Erika at ang iba pang mga babae papunta sa kanya, inalagaan siya, at tiniyak na maayos siya. Masaya silang lahat na nagawa nilang talunin ang kalaban at iligtas ang mundo. Kalaunan, tuluyan nang nawalan ng pasensya si Shizuoka habang nagtatanghalian. Si Erika at ang iba pang mga babae ay sabay-sabay na nagsisiksikan sa paligid ni Gudo, na nagbibigay sa kanya ng halos parehong espasyo ng isang siksik ang tren. Tinanong ni Shizuoka kung sino ang bagong babae, ngunit hindi maipaliwanag ni Gudo dahil patuloy na kumakapit ang lahat sa kanya. Nanatili si Erika sa isang tabi. Kumuha si Yuri ng isa pa habang pinupunasan ni Liliana ang mukha nito at pinakain siya ni Ina na parang nakalimutan na niya kung paano gamitin ang sarili niyang mga kamay. Sa wakas ay sumigaw si Shizuoka at sinigawan ang kanyang kapatid dahil sa pag-uwi ng mas maraming babae. At nagtapos ang lahat sa pag-aaway muli ng mga babae para sa mahiwagang patpat ni Gudo.